Brigada News FM. The Music and News Authority is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1. Brigada News FM Cebu City 89.5. Brigada News FM General Santos City 93.1. Brigada News FM Zamboanga City 88.3. Brigada News FM Cotabato City 89.3. Brigada News FM Toledo City 103.1. Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5. Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7. Brigada News FM Coronadal City 99.3. Brigada News FM Calibo Aklan 102.9. Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5. Brigada News FM Cagayan de Oro 97.5. Brigada News FM Kidapawan City 102.9. Brigada News FM Tacloban City. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5. Brigada News FM Olongapo City 107.3. Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1. Brigada News FM Iligan City 92.9. Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5. Brigada News FM Tuguegarao City 90.9. Brigada News FM Bogo City. Brigada News FM Davao City. Brigada News FM Butuan City. Brigada News FM Surigao City. Brigada News FM Valencia City Bukidnon. Brigada News FM Dumaguete City. Brigada News FM Bacolod City. Brigada News FM Iloilo City. Brigada News FM Baguio City. Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, alas 12 ng tanghali. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada News Headlines. Sa ating mga headlines, construction ng Makati Science High School hanggang 644 million lang ayon sa mga eksperto. DOH at AFP inulan ng batiko sa Caballo Island visit. Misa na sa Tupapa sa Manila Cathedral by invitation daw. At ang Laudes Lay case tatalakayin sa oral argument sa EDCA. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali mga kabrigada, hatid ng Brigada News Philippines ang Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada National Headquarters, kami ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Luna Agimat. Brigada Santi Matarcos, araw ngayon ng Martes, November 18, 2014. 37 days na lang mga kabrigada, Pasko na. Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Sa detalye ng ating balitang nasyonal, issue sa pangalawang Pangulo. Update. Dapat umano na ang halaga ng konstruksyon ng Makati Science High School building ay mas mababa sa 1.3 billion na inilabas na pondo ng lokal na gobyerno. Ito sinabi ng mga eksperto sa Senate Blue Ribbon Subcommittee hearing ngayong araw. Ayon kay Architect Danilo Alano ng the Philippine Institute of Architects, dapat umano na umabot lamang ito ng hanggang 644 million. Ang estimated cost niya sa gusali ay 20,000 hanggang 28,000 per square meter lamang. Sinabi naman ni Architect Mariano Castillo na ang estimated total niya sa floor area ng 10 palapag ng gusali ay 19,162 at hindi 23,000 per square meters na base sa record ng Makati City Hall. Ang estima naman ni property appraiser
Federico Cuervo of the Cuervos Values and Advisory Incorporated ay 489 million or 24,000 per square meter lamang. Kaya naman base sa mga pahayag na ito ng eksperto, ipinagpapalagay ni Senator Aquilino Coco Pimentel III na ang total cost ng gusali ay dapat na 536 hanggang 644 million lamang kung ang presyo bawat square meter ay 20,000 hanggang 28,000 pesos. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Sa kaugnay na balita, umaabot sa 348 million umano ang initial estimate cost para sa 10 palapag na Makati Science High School kasama ang mga dormitoryo nito. Ito ang inihayag ni Commission on Audit Chairperson Grace Pulido Tan ngayong Martes sa hearing na isinagawa ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Ayon kay Tan, base umano sa dokumentong isinumite sa kanilang tanggapan, ang estimate ay 348.669 million pesos o 23,000 per square meter lamang. Ayon sa kanya, dapat umano ay nagtaka na ang mga technical auditors nang umabot na ang konstruksyon sa ika-4 hanggang sa ika-6 na phase. Gayong sa ikatlong phase pa lamang ay umabot na sa 300 million pesos ang gastos. Ito umano ang mga bagay na nakakuha ng atensyon ng kagawaran kung kaya't kanila itong inimbestigahan. Nilinaw naman ni Tan na hindi sila nang huhusga. Wala umano sila sa posisyon upang tukuyin kung overpriced nga ba ang gusali, ngunit may matindi umano silang rason upang ito ay busisiin. Base sa dokumento ng Makati City Hall, ang lokal na gobyerno ay naglabas ng nasa 1.3 billion pesos mula sa 1.5 billion na budget para sa konstruksyon ng nasabing gusali. Samantala mga kabrigada, puntahan natin ang report kaugnay sa kay Acting Health Secretary Garin. Ipinagtanggol ang palasyo sa Caballo Island ang visite. Alamin natin ang detalye sa report nating kabrigada ang Leo Navarro Maligdem. Brigada Leo, i-brigada mo! Brigada Live! Kinampihan ng Malacanang ang ginawang pagdalaw ni na Acting Health Secretary Janet Garin at AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang Jr. sa mga Pinoy peacekeepers na naka-quarantine ngayon sa Caballo Island. Sinabi ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma na bilang medical doctor, alam ni Acting Secretary Garin ang mga protocol hinggil sa pagdalaw sa quarantine area taliwas sa mga pinangangampahan ngayon. Una nga dito ay umalma ang maraming grupo at maging si Health Undersecretary Teodoro Herbosa sa ginawa ng dalawang opisyal dahil peligroso ang ginawa ng mga ito at labag sa quarantine procedures, lalo na't hindi naman nagsuot ng protective suit ang mga ito. Nanindigan naman si Garin na hanggat walang ipinapakitang simptomas ang isang individual ay hindi naman nakakahawa sa mga nakakasalamuhan nito kahit nanggaling pa ito sa isang lugar na mayroong kaso ng Ebola virus. Report mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Maligdem, Brigada News. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Sa iba pang balita, magiging sentro umano sa gagawing oral argument sa Supreme Court sa kontrobersyal na Enhanced Defense Cooperation Agreement ang kasong pagpatay kay Filipino transgender Jennifer Laude. Napag-alaman na una nang naghain ng petisyon ang pamilya Laude sa Supreme Court upang mapasama bilang petitioners kontra sa EDCA. Sa 10 pahinang petisyon in intervention, ipinunto ng pamilya Laude bilang taxpayer at ang pamilya ni Jennifer Laude na di umano'y napatay ng US soldier na si Joseph Scott Pemberton na dapat silang payagan na bilang bahagi ng mga petitioner. Hiniling din ng pamilya Laude sa Supreme Court na maideklarang iligal ang pagkakabuo ng EDCA dahil sa paglabag umano nito sa Section 25, Article 18 ng Saligang Batas dahil sa pagbaliwala nito sa soberenya ng bansa. Bukod pa sa ipinasaan niya nito ang walang concurrence o pagsang-ayon mula sa Kongreso at kawalan rin ng jurisdiksyon ni Defense Secretary Voltaire Gasmin para lagdaan ang naturang kasunduan. Samantala, nakahanda naman ang mga petitioners kontra EDC o EDCA para sa oral arguments ngayong araw. Ayon kay Bayan Secretary General Renato Reyes Jr., pipikit umano sila ng mata kasama ng iba pang kaalyado ng grupo sa labas ng Supreme Court bago pumasok ang mga petitioners at mga abogado sa hapon. Kasama sa mga abogado na haharap sa Supreme Court ay sina dating Senator Rene Sagisag, dating UP Law Dean Pacifico Agabin, Harry Roque, Evelyn Ursua at Rachel Pastores. Samantala, 2 lugar para sa quarantine ng OFWs na may Ebola virus kayang makapag-accommodate ng mga OFWs. Ang report ihatid sa atin ni Brigada Bong Kagape. Brigada Bong, i-brigada mo! Brigada Live!
Kinumpirma ngayon ng Department of Health na may 2 lugar na siyang napili ang pamalaan para sa quarantine ng mga OFWs na galing ng bansang may naitalang kaso ng Ebola virus. Sinabi ni DOH's Acting Secretary Janet Garin, kaya umano magkapag-accommodate na nasa halos 100 mga OFW sa lugar na siyang napili ng gobyerno. Inihayag pa ni Garin na magkukonsulta rin ang DOH sa DFA at iba pang ahensya ng pamalaan para sa nasabing hakbang. Nilinaw naman ng opisyal na hindi pa pinal ang lugar na kanilang napili para sa quarantine, habang isinantabi na rin ng pamalaan ang Caballo Island bilang lugar para sa nasabing quarantine ng mga OFWs kung saan ay nakakwarantina na sa higit 100 mga Pinoy peacekeepers. Para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Joffrey Bong Kagabe, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Samantala sa iba pang mga balita mga kabrigada, dahil sa limitadong kapasidad ng Manila Cathedral sa Intramuros, Manila, nagpasya mga organizer ng papal visit na gawing by invitation ang isasagawang Holy Mass na Santo Papa. Maging ang mga taong simbahan ay limitado din kung saan 10 pari at 5 religious sisters kada diocese ang makakapasok sa 2,000 seating capacity na katedral. Sinabi ni Cagayan de Oro Archbishop Antonio Ledesma na sinabihan na nila ang bawat diocese na magpadala ng listahan ng mga ipapadala sa Holy Mass ni Pope Francis na itinakda sa January 16, 2015. Nilinaw ni Ledesma na para maging patas ang pagpili, ginawa nila itong draw lots. Binigyan din ni Ledesma na magkakaroon naman ng pagkakataon ang mga hindi mapalad na makapasok sa katedral dahil magsasagawa din ng banal na misa ang Santo Papa sa Quirino Grandstand sa Luneta sa January 18. Sa iba pang balita, mariing kinunde na ngayon ni North Cotabato Governor Emilio Mendoza ang nangyaring pagsabog sa bayan ng Kabakan sa lalawigan ng North Cotabato na ikinamatay ng isang biktima at pagkasugat ng maraming iba pa. Nasa 2,000 na ang inilaan ng North Cotabato government sa maaring makapagturo ng impormasyon ng nasa likod ng pagpapasabog ng improvised explosive device sa bayan ng Kabakan noong Linggo ng gabi. Nakakaalarma at galit umano ang naramdaman ni Governor Mendoza habang hinihikayat naman ito ang publiko na maging mapagmatsyag upang hindi na masundan pa ang matugong pagsabog. Napag-alaman na may naitala ring pagsabog ng bomba na umano'y gawa sa 81mm mortar ng IED sa mga bayan ng Tulunan at Pikit sa nabanggit ding lalawigan. Samantala, tumulak na patungong Singapore si Pangulong Benigno Aquino III nitong umaga para dumalo at bilang keynote speaker sa The Economist the World's in 2015. Dakong alas 7:45 nitong umaga, lumipad na Pangulong Aquino kasama ang kanyang official delegation. Ayon sa palasyo, ito ang kauna-unahang pagkakataon na isang Philippine President ang keynote speaker sa gala dinner simula ng interception noong 2009. Maganda din umanong pagkakataon ito para kay Pangulong Aquino para ibahagi ang mga idea sa future trajectory ng Pilipinas sa mga senior executives mula sa business sector, gobyerno at akademya na dadalo sa prestihosong event. Nakatakda ding makasalamuha ni Pangulong Aquino ang gobyerno ng Singapore at business leaders sa magkahiwalay na pagkakataon. Samantala mga kabrigada, lumalabas sa pag-aaral ng University of Tennessee at University of Mississippi na ang unang sexual experience ng isang tao ay may kinalaman sa magiging future sex life nito. Pwede ba ito dito? Pwede ba yan? Pwede ba yan? Pwede ba yan? Pwede yan. Medyo may excitement, ano? Correct. Ang unang karanasan umano sa pagkikipagtalik ay hindi lamang isang milestone sa development, kundi implikasyon din sa sexual well-being ng isang tao. Kapag nakaranas umano ng satisfaction at naging magandang unang karanasan, mas malamang na magkaroon ng mas magandang karanasan sa mga susunod na sexual encounter. Ba? Hindi naman nagulat dito ang mga may akda ng Sex Academy na si Pam Spur. Ayon sa kanya, kapag ang tao daw ay hindi naging masaya sa unang karanasan dahil sa na-pressure o di kaya ay masyado pang bata o naramdaman na sila ay ginamit lamang ng kapareha, ay maaaring makagawa ng pattern sa emosyon na makagawa ng bad choices sa hinaharap.
Ganun pala yun. Kaugnayan pala yun. Ano? Kaya naman, para sa mga bagong kasal at yung mga ikakasal. Oy, buntis na si Christina. Napakasal. Pero okay lang daw yun. Ay, hindi na, di ba? Ano ba yan? Doon sa mga bagong kasal, nahaluan to na showbiz. Nakabubuting siguruhin na magiging memorable ang first time. At ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ay tiyak na makakatulong para matupad ito. Isang capsule lamang ng Drymax ang iinumin natin gamit ang kape, tsaa o gatas o maaligamgam na tubig 30 minutes bago ang pinakaabangang sandali. Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Tatagal ka ba? Available na ho yan mga kabrigada sa lahat ng mga leading drug stores nationwide. At syempre pa tayo po ay napapakinggan live dyan sa Batangas City, Lucena City, Puerto Princesa City, Cebu City, Toledo City, San Carlos, General Santos, Coronadal, Zamboanga, Cotabato, Calibo, Aklan, at dyan sa Cagayan de Oro at sa Daet, Camarines Norte, at sa iba pa natin mga brigada stations nationwide. At yan po mga kabrigada ang unang bahagi ng ating balita. Live na inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at Drymax Adult Herbal Capsule. Kasama pa rin si Brigada Luna Agimat at ang inyong lingkod, Brigada Santi Matarcos. Manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa tanghali. One time, Daniel Filipino time, alas 12:14 ng tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Kataw-anak! Oy, John, mukhang bernisante yung mukha mo ha. Kasi binastid ako ng nililigawan ko. Ay, nako talaga. Gamitan mo ng ninja moves. Ha? Paano po yan? Ay nako, kung palpak ka sa santong dasalan, idaan mo sa santong paspasan. Gahasain mo. Ha? Sure kayo dyan, Manong? Oo. Teka, sino ba yung dalagang bumasted sa'yo? Anak niyo po eh. Ay! Okay kayo! Nakakabahala kung may sakit ka na diabetes, cancer, lung problem, kidney failure, at iba pa. Nangangayayat na ako dahil sa sakit ko. Kailangan mo ng proteksyon kasama ang regular medication upang labanan ang mga sakit. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ng Power Cells ang natural na mga sangkap tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya para sa buong pamilyang protektado, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. I've got the power! Umaga pa lang. Tutok sa araw. Pero sa pagmamaneo, di umayaw. Ay, overtime pa sa opisina. Sa maghapong performance sa trabaho, paano naman si Mrs. niyan? Pa, ligo lang ako ha. Ay, naku. Tinulugan na naman ako. Wala nang time kay Mrs.? Mag-exercise ka kasi, kumain ng tama at mag-Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Pa, ligo lang ako ha. Ready ka ba? Anytime. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Now available at Watson's, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule ay available na sa South Star Drug nationwide. Botica R.R. Chavez Public Market sa Taysan, Batangas. Bachman Pharmacy sa J.C. Wagan Avenue, Chaong, Quezon. JMSA Pharmacy Public Market, Pila, Laguna. At City Drug, Valley 2, Parañaque City. Ngayong panahon ng tag-ulan, linisin ang inyong kapaligiran upang maiwasan ang pagbabara ng mga kanal at kalsada. Kabrigada, maging responsable. Nang sa huli, di tayo magsisi. Isang paalala mula sa Power Cells Herbal Capsule at ng Brigada News FM, the Music and News Authority.